Kidlat News Updates. Mga balita ngayong kasong inciting to rebellion at sedition isinampa ng CIDG kay Barzaga. Command conference na pinangunahan ng ICI sa Camp Crame tumutok sa ebidensya at targets. TRO laban sa ICC arrest warrant hiniling ng kampo ni FPRRD at Senator Bato sa Supreme Court. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan ngayon. Kinumpirma ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG na naghain sila ng mga kasong inciting to rebellion at inciting to sedition laban kay Cavite Representative Kiko Barzaga sa Quezon City Prosecutor's Office. Ayon kay CIDG Director Major General Robert Alexander Morico II, may kaugnayan ito sa mga insidente ng marahas na protesta noong September 21 sa Maynila, bagamat tumanggi na itong magbigay pa ng karagdagang detalye. Sa kopya ng subpoena na ibinahagi ni Barzaga sa kanyang social media, nahaharap siya sa paglabag sa Articles 138 at 142 ng Revised Penal Code na may kaugnayan sa RA 10175 o Cybercrime Prevention Act. Binanatan din ni Barzaga si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tinukoy niyang utak ng reklamo. Nakatakda siyang humarap sa Nobyembre 18 at Nobyembre 25 para sa preliminary investigation ng mga nabanggit na reklamo. Nagsama-sama ang Independent Commission for Infrastructure o ICI at mga pangunahing ahensya sa Camp Crame nitong Miyerkules para sa isang high-level command conference na nakatutok sa pagbubuo ng kaso laban sa mga nasa likod ng flood control anomalies. Sentro ng pagpupulong ang pagsuri sa mga pangunahing ghost projects, pagpapalawak ng investigasyon sa ibang probinsya at pag-aayos ng koordinasyon sa mga engineering, audit at intelligence teams na hahawak sa inspeksyon, dokumentasyon at paghahain ng kaso. Kasama sa briefing ang Ombudsman, DOJ, NBI, PNP, AFP at DPWH na nagsumite ng consolidated findings para sa unang bugso ng non-bailable charges. Kinumpirma naman ni DPWH Secretary Vince Dizon na kabilang sa unang kakasuhan sina Zaldico, dating engineer Henry Alcantara at mag-asawang Curly at Sara Diskaya dahil sa maanumalyang proyekto sa Bulacan. Humiling ang kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at Senator Ronald Bato de la Rosa sa Supreme Court na pigilan ang pagpapatupad ng arrest warrant mula sa International Criminal Court o ICC. Kasunod ito ng balitang naglabas na ang ICC ng arrest warrant laban sa senador. Sa pamamagitan ng kanilang legal counsel, nagsumiti ng manifestations sina Attorney Israelito Terion sa SC para mag-issue ito ng TRO o Temporary Restraining Order. Saklaw nito ang implementasyon ng arrest warrant, red notice at surrender request laban kay De La Rosa. Ipinakukumpirma rin ng kampo ng senador sa DOJ at DFA kung totoong may warrant of arrest mula sa ICC. Ako po si Cesar Soriano kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.